Sa halos 8 dekada, nakita po natin ang serbisyo at dedikasyon ng bawat miyembro ng Philippine Air Force pagdating sa paghahatid ng tulong at pambansang seguridad sa ating himpapawid. Sa kanilang nalalapit na anibersaryo, kamustahin po natin ang mga programa at aktibidad ng hukbong himpapawid ng Pilipinas nakalipas sa taon. Kasama po natin live si Colonel Maria Consuelo Castillo, ang Assistant Chief of Air Staff for Education and Training, Colonel Joycelyn Antig, Assistant Chief of Air Staff for Plans and Programs. Siyempre, nandito rin po kasama natin si Colonel Maria Cristina Basco, ang Philippine Air Force Spokesperson and Chief Air Force for Public Affairs Office, at si First Lieutenant John Hernan Perez, Assistant Head ng Service Support Department. Good morning po. Good morning! And advance happy anniversary Yes. sa Air Force! July 1 is the exact anniversary. Pero bago po natin pag-usapan yung mga activities regarding the anniversary, well, tell us about yung inyong mga expertise as well. Kasi I understand, iba-iba yung mga Yes. departments na kinabibilangan ninyo. Tell us about each of these and yung mga programs and also mga accomplishments in terms of your expertise at pinagpo-focusan sa Air Force. So, ako ang in charge ng ating education and training. I'm the Assistant Chief of Air Staff for Education and Training. So, in charge ako sa pagsisiguro ng ating mga puwersa, ang ating mga personnel ay well-trained. No? Hindi lang individually but also as units. At nakikilahok tayo sa maraming mga exercises, not only locally but also abroad, para masigurado natin na lagi tayong handa. Ano man ang mga challenges na haharapin natin. Okay. Gano'n na po kayo katagal sa Air Force, ma'am? As a Air Force, Oo. more than 29 years. 29 years. In the Air Almost Force. 30. The military, 33 years. 33. Wow. Thank you for service. Hi, magandang umaga po. Ako po ang Assistant Chief Air Staff for Plans. A5 po ang tawag sa akin, si Ma'am ang A8. So, ako po ang tumutulong sa ating Commanding General sa pagplano ng ating mga strategies sa paglaban, sa pagdevelop ng ating mga capabilities, kung ano yung bibili natin, kung ano yung kung saang lugar tayo pupesto, yung mga ganun po. Ako rin po yung nag-advise sa ating mga international engagement sa pakikipag-usap sa ating mga kaibigan na ibang bansa. Colonel Joyce, curious lang, kumusta bilang babae dyan sa departamentong yan? Kumusta yung experience mo? Siyempre, malaking challenge po ito, no, bilang babae. Dahil po marami tayong mga malaking plano. Dahil po ito ang isang area na dati po ay puro lalaki, dahil po yes. we plan how to fight, no. Ano yung mga platforms na kailangan. Medyo nahirapan po ako dahil kaso po marami naman po akong staff na lalaki na tumutulong at marami po akong naging advisors na naging boss dati. So yun po ang tumulong sa akin na maging effective sa trabahong ito. At kay Basco. Colonel Basco. Good morning po. So I'm Colonel Basco and I'm the Chief of the Air Force Public Affairs Office. Kami po yung nagbe-bridge ng gap ng pinapakilala po natin ng Air Force sa ating mga kababayan. At tayo, ito pong position na to ay minana ko kay Colonel Yes. Castillo. Yes. So ako rin po yung spokesperson. So kung meron po tayong mga balita na nais parating sa ating mga kababayan, kami po yung office po namin yung in charge doon. Okay. Colonel Hernan. Lieutenant, sorry. Go Hello ahead. po. Good morning. I am First Lieutenant Perez and you can call me Hernan. I'm currently an instructor pilot po at the Philippine Air Force Flying School at our Air Education and Training Command. And I'm relatively younger in the service, Yes. 5 years in the Air Force, 9 years in the military. So a bit less with experience, but hopefully get to learn more with my mentors here. Yun. Okay. Well, syempre as we approach another year for the Philippine Air Force, kamustahin natin yung iba't ibang mga recent accomplishments, of course, ng Air Force. And I understand, mayroon din kayong mga ginawa ring missions dun sa nangyaring lindol sa Mindanao na pagtulong sa ating mga kababayan. Tell us more about this. So we have several HADR missions, no. Ito po yung ating
kalakasan na bilang the branch of service na mabilis pong magresponde dahil nga po meron po tayong mga plataforma na makakapagbigay ng kaagarang tulong po para sa ating mga kababayan. So, meron po tayong mga na-deploy po ng mga C-130 aircraft, yung mga Black Hawk po natin, medical evacuations din po na nagawa rin po natin. So, kumbaga, meron na po tayo talagang naka-standby and we are always ready na at a moment's notice, nandiyan na po tayo para po makapagbigay po tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. Okay. And on top of Colonel that, Castillo. in terms of training and education naman, patuloy tayo. Ito ng unang part ng taon, nagkaroon na tayo ng mga multilateral exercises, bilateral exercises. We had Cope Thunder exercise with our partner, trusted partner, the US Air Force, and then may second iteration pa to ngayong June. Then nagkaroon tayo ng mga balikatan exercises as we've heard, no? And something that we are looking forward to is yung participation natin sa Pitch Black exercise. This would be the second time that the Philippine Air Force will be sending in our FA-50s for actual training, no? The last time we sent our air assets there and our pilots was in 2024. At talagang nabilib sa atin ang ating mga ang ating mga kasama sa exercise na yon. Sabi nga nila, we were the rock stars of the Wow. Pitch Black exercise. Kasi biruin nyo, no? Tinapat tayo sa napaka-advanced na mga aircraft, na mga fighter jets. And yet, talagang nag-thrive ang ating mga piloto. So makikita natin talaga yung likas na galing ng ating mga Philippine Air Force pilots na patuloy naman nahahasa dahil sa mga exercises din na ating kinalalahukan sa bawat taon. At ito po'y gagawin sa Australia? Sa Australia, yes, this coming July to August. May connection na rin to. How about yung mga modernization naman ng ating mga air assets? Kamusta po ito? Of course, we are thankful to the Philippine government for having supported for our modernization programs for the last few years. So just recently, katulad ng nabanggit ni Colonel Basco, we received our new helicopters, meron po tayong mga new radars, may mga flight simulators po tayo na nagtutulong sa training ng ating mga piloto. So we are also expecting additional fighter aircraft, additional lift platforms, additional helicopters as well. So maganda po yung ating modernization program at nag-increase po yung ating capabilities to defend, of course, our airspace, to protect our country, and to help our mga kababayan po sa lahat ng... Kay Lieutenant Hernan, bilang bago sa hukbo, although 5 years is mahaba na rin, how do you face challenges? At paano mo nalalampasan ito at para maka-inspire din sa mga nakababata pang henerasyon? I'll be honest, hindi po talaga madali ang pagiging sundalo. However, makikita natin sa culture kasi namin po in the military, we are really inclined sa mentorship. So marami po akong mga mentors tulad nila ma'am that continuously guide me sa mga decisions ko. And actually, the culture po sa military ngayon, I'm very proud to share to everyone, lalo na sa mga kabataan ngayon na papasok pa lang sa serbisyo, na it's really a place na makakagrow ka. I came from, I could say, medyo privileged yung background ko, but I could say I grew comfortably in the military service. So, it's really a place for growth para sa ating mga kabataan ngayon. Well, speaking of kabataan, I understand meron din kayong PAF Youth Leader Summit for 2026. Tell us more details about this. Yes, we have that Youth Leader Summit as part of our pre-anniversary activities. No? Meron po tayong partnership with our Supreme Student Council of the Philippines. And sila po yung mga kabataan na talaga pong, kumbaga in collaboration po with them, nagbibigay po sila ng inspirasyon at tulong din po sa mga ibang kababayan natin, sa ibang kabataan natin na inilalapit din po nila ang Philippine Air Force and also the Armed Forces of the Philippines as well. Yung role po nila sa nation building,
nagpa-partner po yung Air Force sa kanila. And mas marami pong nare-reach all over the country. So with that, mas marami po tayo na-i-inspire and mas na-encourage po na, kagaya nga po nasabi ni Lieutenant Hernandez, kailangan talaga po makipag-partner sa mga kabataan ngayon because they will form part of the future of the armed forces. Pag kami nag-retire na, sila naman po. No? Okay. Well, Colonel Castillo, ano po ba yung trait na dapat meron sa mga gusto maging kabilang ng hukbong himpapawid? Naku, napakasimple. Dapat lang talaga committed ka at willing ka to serve. Kasi iba ang motivation nila kung ba't sila pumapasok sa service, no? Of course, kung minsan nandyan yung yearning natin na makapag-provide tayo sa ating pamilya, masuportahan natin. Pero bukod doon, dapat committed sila at at the same time ready silang harapin kung ano man yung ibibigay sa kanila na trabaho. Kasi in the Air Force right now, lalo na yung mga officers, gusto nila maging piloto. Pero ngayon, ang Air Force napaka-valid na. No? We work on all domains. So dapat tanggapin nila na hindi lahat na mag-Air Force ay piloto at napakadaming areas na kung saan pwede silang mag-thrive. Pwede silang mag-thrive sa cyber, sa intelligence, sa electronic warfare. Napaka-wide na, no? All domains. We also have not only manned aircraft to maintain, we also now have UAVs. So, napakalawak. Right now, AI din, di ba? Ito ay isa sa mga teknolohiya na kailangan nating alamin. So, we are really inviting our youth, no? Who are inclined in almost all areas to try exploring the Philippine Air Force as a future career. Napakalawak at napakaraming areas kung saan pwede silang maging kapaki-pakinabang. Kasi nabanggit mo na UAV, nagagawa natin sa ibang bansa eh. Yes, yung that's hindi right. naman Oo. kailangan nakasakay sa mga Ang aircraft. UAVs natin ngayon, napakaraming purpose, no? It's for intelligence and surveillance, no? And kapag meron tayo mga sakuna, yan, ang importante na Assessment. de-deploy natin ang ating mga UAVs para makapag-rapid damage assessment and needs analysis. At the same time, doon sa mga areas na hindi natin kayang puntahan. So, nandyan ang ating mga deployable UAV assets para mag-provide ng mga important intelligence data para sa atin. Well, on July 1, you'll be celebrating the 79th anniversary of Philippine Air Force. Ano po mga dapat abangan at mga activities na pwede pong mag-participate rin ng public? Actually po, we would be celebrating, we'd be capping off dun sa aming pinaka-anniversary date with a visit from our Commander-in-Chief. But prior to that, we have had several pre-anniversary activities na nangyari na po. No? So we have had, yun nga po, yung na-mention nyo, yung Youth Leaders Summit, we have had a Safety Summit. Nagkaroon din po kami ng exhibits to different schools and the OLE in yung job fair. Kasi nga po, no, we are also trying to beef up and increase the number of skilled personnel who would be joining our armed forces. Kagaya nga ng sabi ni Colonel Castillo, kailangan po nating ma-reinforce yun. And we also had lately our Air Power Symposium na headed by the Office of Colonel Antig. So, ito pong mga activities na to would lead up to an austere but very meaningful celebration with our Commander-in-Chief on July 1. Alright. Well, on that note, ngayon pa lang po ay nakikiisa na kami sa inyong nalalapit na anniversary. Maraming salamat po sa inyong oras. Muli nakasama natin ng ilan sa mga miyembro at opisyal ng Philippine Air Force. Again, happy anniversary sa Philippine Air Force. Thank you. Salamat po.